Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad usa ka mahimayaon o pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato o usa kini ka butang nga ato gyud nga pasalamatan ug daygon ang Ginoo. Dili karon nga buntag kita karon maghimo padayon sa atong pagpamalandong diya sa pulong sa Ginoo o magpangabuyo kita. Kanimo o Dios kalabing kamahanan, salamat na usab sa oportunidad nga imong gitugot nga makahimo kami sa pagbasa o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nga paminaw karon diya sa ilang panimalay, tagsa-tagsa ka mga radyo, sa ilang mga Facebook o sa tanan nga mga naga-follow karon sa mga Facebook friends, and bisan pa man ang maka-scan ni ini, maka-follow ni ini sa umaabot nga mga panahon. Lord, panalangin ni imong pulong nga padayon nga magatudlo, maga-instruct, mag-remind o mag-correct ka namo. Mahitungod o Diyos sa pagkinabuhi nga nagasubay gayon diya sa balaan ni mong kabubuton. Kini gitugyan, diya kanimo uban pagpasalamat sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kay kita makapadayon karon sa paghimo sa ato ang nabuluhaton o usa kini siya ka pribilehiyo nga kanunay gina-award sa Ginoo kanato o gina-allow sa Ginoo kanato nga makahimo pagpamalandong. Karon nga buntag mag-adto kita sa padayon nga pagpamalandong ani kita karon nagatuon nagabasa dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 18 down to verse 20. Aduna lang may mga pipila ka mga verses nga atong tan-awon. Nagahisgot kita karon may tungod sa pagiging puno kanunay diya sa balang espiritu. Always be filled with the Spirit. Now, higala hinumdumo na to nga ang usa ka magtutuo pwede siya nga na-indwelled siya sa Holy Spirit but dili siya filled. Og ato usa nga makit-an karon sa atong pagpamalandong kung unsa ang kalahian or difference between feeling and indwelling. O butang kini nga gusto nako nga ipaabot ka nato at least nga makatabang kita sa paghatag og proper understanding concerning sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. By this time basahon nato ang atong passage in Ephesians chapter 5 verse number 18 nagaingon, "And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." In verse 19, "Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Now, according sa passage na ito makita, ato ang makitaan nga si Apostol Pablo naghatag siya og strong yun nga pag tudlo og pag-challenge sa mga kaanakan sa Ginoo sa tinuod nga mga Kristohanon to always be filled with the Spirit. Now, kung imong tanawon in verse number 18 nagingon, "And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." Now, kung imong tanawon higala nagagamit si Apostol Pablo og ilustrasyon aron masabtan nato nga ang balaang espiritu aduna gyud siya'y kakaiba nga epekto diha sa kinabuhi sa individual. Just like sa usa ka person nga napuno sa bino, no?
kung sa kumba sa mga tao, mga drunkard, nga mga persons, nga once nga ma-filled sila sa wine, makita na to nga subnormal ang ilang mga gina-practice, no? Ang ilang mga actions. Ang bino, aduna gid siya kakaiba nga mahatag diha sa kinabuhi sa tao. Mausab ang iyang kinaiyahan, dili na siya maong normal. Now, the same usab ni ana ang advice sa Ginoo sa mga Kristohanon, tinuod nga iya sa Ginoo, to be filled with the Spirit. Nga naman, kay ang tao, ang Kristohanon nga tinuod yun nga puno sa balang Espiritu, makita ang resulta, makita ang ebidensya diha sa iyang pagkinabuhi. Now, masabtan nato na later. Now, by the way, what is the difference between the indwelling of the Spirit and being filled by the Spirit? Now, adun nagyoy difference. Indwelling versus filling. Adun na lay pipila nga akong ihatag mga importante kay nga mga points. Kay daghan kayo og imong tan-awon ang comparison niini dinhi sa Bible. Una, indwelling happens when an individual truly believe and accept the saving work of Christ. Mao kini siyang una ha sa indwelling. Nagakahitabo kini panahon ngang usa ka persona tinuod yun gaming tuo, ming salig o nidawat siya sa makaluwas nga trabaho ni Kristo dito ibabaw sa cross. Mao kini siya ang una. Kung imong tan-awon in Romans chapter 5 verse number 5, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Klaro, ang word ini is given. Ang Holy Spirit gihatag sa Dios sa person nga ming tuo og ming salig o bidawat kang Kristo. Ngayon manluluwas, the Holy Spirit is given during the time nga nakasabot siya o willfully nga ningdawat siya kay Kristo. O kana nga action o kana nga kana nga part sa tao gihimo nahitabo kana during the time na naka-convict siya sa balaan ng Spirit. Na according sa Ephesians 1 verse 13 nagingon, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit, with that Holy Spirit of promise. Makita nito ang word sealed. Bot pa sabot, gitatakan, gisilyuhan. Okay? Mao kana siya ang word nga makita nato og kana nga tatak nag-refer sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios sa tinuod nga Kristohanon. Now, hinumdum mo na ito igala, dili tanan nga nag-claim tinuod. Daghan mga tao nga abi nila naa sila Spirit. Mao na kada semana pangayong Holy Spirit, kada adlaw pangayong Spirit. Pero masabtan na to ka na be serious sa imong pagpaminaw karon. Now, ang difference sa feeling is an experience resulting in the power of the Spirit at work in believers' life. Take note. Kung imong tan-awon ang difference sa indwelling, nahitabo kini the moment nga mingtuo ang person kay Kristo. Tinuoray gyud nga mingtuo ha. While ang feeling, usa kini siya ka eksperyensya niya nga ang balaang espiritu nga naa kaniya ming trabaho sa sulod niya o nag-work ang Holy Spirit nahimo nga nagdominar ang Spirit diya sa iyang kasing-kasing. Now, number 2, indwelling of the Holy Spirit occurs one time. It is once for all. Take note. Ang indwelling of the Holy Spirit, nahitabo siya once. Kaisa lang na siya. Dili na siya magpabalik-balik. Dili na siya nga taod-taod silang dawat. Taod-taod, kada semana, kada bulan. No?
daghan sorry to tell nga daghan nagatudlo niini, pero sad to say na wrong interpret ang indwelling o ang feeling. Mao na hinungdan nga usahay misleading ang mga teachings, no? So kung mo tan-awon, that's indwelling. Now, indwelling nahitabo kini when Jesus Christ comes into one's life as Lord and Savior. His Spirit takes up permanent residence in that individual. Take note, ang indwelling nagahisgot po siya about sa paghimo sa Holy Spirit nga residensya sa atong kinabuhi. Take note, ang indwelling maunang panahon nahitabo once in a lifetime sa individual nga mingtuo tinuod kang Kristo. Sa diha nga mingtuo siya mindawat, ning puyo ang balaang espiritu ming indwell ang balaang espiritu diha siyang kinabuhi o gihimo ang iyang kinabuhi nga residensya sa balaang spirit while feeling, no? Feeling kini nga word. Kung imong tan-awon, according sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 16, klarong gisulti ni Apostol Pablo, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. The word dwelleth din is inherited or permanently nagpuyo ang Holy Spirit. Take note, kung may kag nagpuyo gani, wala siya kabisita, di na siya muhawa-hawa. Dili na siya nga kailangan pa nimo sigihon pa nimong imbitar para mo balik sa imong kasing-kasing. Di na mao. Wrong teaching na siya. Higala. Ingon sa John chapter 14 verse 23, nag-ingon, Jesus said, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. And we, take note, plural, word, ang form niya, we will come unto him and make our abode with him. Take note, dili lang ang Holy Spirit ang mingsulod sa usa ka tao, but including na si Jesus Christ o ang Father. Okay, ingon siya din ni Jesus, if a man love me, he will keep my words, and my Father, take note, different person, and my Father will love him. Okay, ang iyang Father maghigugma sa person nga mingtuo, nahigugma sa iyaha, ingon siya din and we will come unto him and make our abode with him. Klaro na siya, dili na siya nga kuana tan-awa. In John 14 verse 23, bisag unsa pa nga translation imong tan-awon, nagpasabot siya nga ang tao nga tinuod mingtuong misalig kaniya, mindawat kaniya, gihimo ang iyang kinabuhi nga abode or residensya sa balaang espiritu nga nagrepresent usab sa kay Jesus o sa Father diha siyang kinabuhi. No? Take note, dili na siya gamay nga butang, major na siya nga butang nga dapat masabtan sa matag usa. Ayaw tuo nga ang balaang espiritu magsighawa-hawa sa imong kasing-kasing. Friends, ang balaang espiritu once nga mosulod siya sa tao nga mingtuo, permanently himuon niya ang kinabuhi nga iyang abode. Okay? Now, ang feeling din is repeatedly be experienced when a believer yielded the will of God. Mao nang difference. Ang indwelling once in a lifetime may experience a person ang indwelling. Pero ang feeling pwede siya balik-balik na ma-experience. It could be nga ang person na indwell sa Holy Spirit pero dili siya filled, dili siya puno. Okay? Mauna nga ang pagka-filled sa Holy Spirit kinahanglan mapadayon. Kaya nga naman, na-tendency nga naa siya spirit pero dili siya puno sa balang espiritu. Kano sa siya bangin filled? Sa dihang ang magtutuo, tinuod yun kinasing-kasing nga magsunod, mag-follow unsa ang nakasulat diha sa balaang pulong sa Bible. Number 3, indwelling. Indwelling of the Holy Spirit is for all believers only. Take note.
ang indwelling of the Holy Spirit para ra gyud na sa mga tinuod nga magtotoo. Walay labot ang dili tinuod magtotoo, ang fake nga magtotoo. Now, hinumdum na ito igala, this time, sa atong panahon karon pertindaghan ng mga imitation. And it's hard for us to distinguish, especially kung dili kay ka kuan sa Bible, no? So, sunod ra sa gisulti. Magtuon jud og Bible. Tan-awon ang difference. According sa Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Take note. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Klaro, very clear. Bisag kinsa pa nga tao nga wala yun siya tinuod na indwell sa Holy Spirit, ingon siya dinhi, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Daghan nga mga instances, daghang mga tao may nagtuo man ko kay Jesus Christ, nagtuo man ko kay Christ, pero nakabalo lang siya about kay Christ, pero wala gyud siya tinuod nga nadawat si Kristo diya siyang kasing-kasing, wala siya misalig sa gibuhat ni Kristo para kaniya. Og ingon siya dinhi, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Mao nang panahon nga maingon si Kristo sa katapusan, wala ko makaila kanimo. Now, higala ang tinuod nga Kristohanon, gi-indwell siya sa Holy Spirit, og ang pag-indwell sa Holy Spirit once in a lifetime. Og may tabo lang ni tinuod giming tuo kang Kristo. Now, what about feeling? Feeling is only for believers who are willingly, honestly, and obediently followed the will of God without any reservation diya siyang kasing-kasing. That's the difference, no, sa indwelling og feeling. Ang indwelling, kaisa lang may tabo, pero ang feeling repeatedly happen. O may tabo lang po ang feeling of the Holy Spirit sa panahon nga ang usa ka magtotoo, kinasing-kasing, tinuuray, willing, o so on and so forth, nga musunod sa will sa Ginoo. Musunod siya without reservation sa iyang kasing-kasing. Daghan magkristohanon nga nagsunod, may ingon na, nagsunod ko sa Ginoo, pero sa portion lang sa kinabuhi, dili totally. Okay? Now, mao kana siya. Believers are not only being indwelt by the Spirit, but to be filled with the Spirit. Take note. Ang pagkapuno sa balang Espiritu, pwede siya mabalik-balik, no? Repeatedly ma-experience sa Kristohanon. Pwede nga nagkinabuhi ang usa ka person, ang Kristohanon, nga dili siya puno sa Spirit. Therefore, the challenge of Paul for us, always be filled with the Spirit. The question is, how can we know a person who is truly filled with Spirit? O paano na ito mabalaan? Kita puno sa Spirit. So, most probably, dili ta makabalo nga puno dahil tag Spirit. Higala ha? Ang pagka-filled sa Holy Spirit, somebody can notice it. But the person himself, dili ta makakuan, dili ta makaingon puno ko sa balang Espiritu. No. We cannot identify that. Okay. Now, how can we know a person who is truly filled with Spirit? Paano na to ma-appreciate? Paano na to ma-recognize ng person na siya magkuan na to puno gyud siya sa Holy Spirit? Number 1, when he or she loves worshiping God. Panahon nga kana bitaw ang pagsimba sa Ginoo, mauna ang iyang gininhawa, kana bitaw kalipay na gid niya ang pag-worship sa Ginoo. Usa na siya ka ebidensya nga maingon nato gyud nga siya kuan na gid siya Kristohano na kaysa una wa man ay appeal sa iyang plano ang pagsimba. Mo simba ra man na kung makahigayon or kanang wala nagilaing una ang transaction sa kinabuhi. Pero karon bisan pag-unsa ka bisihon, biyaan ang kabisi kay mosimba gid siya sa Ginoo. Amen. So ingana ba kay gala? So I hope ngayon anak ka o usa ka na siya ka sign ilhanan nga
ikaw napuno sa balang espiritu. Di mabuhi kung di kasimba. Okay, anak ang term. Now, ingon pa sa verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts or in your heart to the Lord. So, ang word din niya ito makita, speaking to yourselves in psalms and hymns, spiritual songs. It means to say, he loves to utter godly words. Pag mu-utter siya words, musulti siya, mga Diyoston nga mga pulong ang nagagawa sa iyang Di lang kana, he loves or she loves to quote godly lines. Dili mga bad nga mga lines ang iyahang i-utter. He loves to praise God through singing. May ganahan siya magkanta para sa Ginoo. Mu-utter siya mga godly words. He loves joyful worship. Maganahan yun siya magsimba sa Ginoo. Ganahan yun siya nagakalipay siya sa pagsimba sa Ginoo. Always be filled with the Spirit. Now, how can we know as a person who is truly filled with Spirit? Number 2, when he or she is always thankful to God. Usap gini ka sure nga evidence. Ilhanan yang taong yun puno gid sa balang espiritu kay bisan sa mga trying times sa kinabuhi, difficult times. Madunggan gyapon nimo siyang baba nga pasalamat. Gatulo ang luha pero mapasalamaton gyapon sa Ginoo. Kay nganuman ang iyang pagsalig wala sa mga butang nga iyang nakita o na-eksperyensyahan. Ang iyang pagsalig naa sa Dios nga nagkontrol ni ining tanan. Amen. Inaot ikaw nagapaminaw karon masabtan nimo kini clearly. Ingon sa verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Mao kana siya. Giving thanks always for all things and to God. Now, when believers should be thankful, according to this passage, kano sa aba ang magtotoo dapat maging mapasalamaton? Ang puro lang sa Ginoo nag-ingon, according sa verse, all the time. Hinamdamo nato igala, not all the time, not all time nga favorable ang atong ma-experience. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, we need to be thankful all the time. Walay panahon nga dili magpapasalamaton ang believers nga filled sa Holy Spirit. What should be thanked for? Unsa may dapat pasalamatan nato? Ingon nga puno sa balang Spirit or ingon nga Kristohanon. Unsa man pasalamatan? All things. It means to say good things or even bad things. Kay dili raman good things ang nag-abot sa atong kinabuhi day by day. Nayusay karon maayo siguro karon para sa atong taste. Unya taon-taon more bad things na pod, no? It can be. Pero ingon ang pulong sa Dios, what should be thanked for? All things. Ingon sa according sa passage, sa verse. In fact, ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, gisulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Thessalonica. Ingon siya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Ingon si Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It is God's will for believers to be always to be thankful. Amen. So mao kana siya higala nga ato gyud tan-awon manamin ta sa pulong sa Ginoo. Either nagkinabuhi ba yun ta nga haom sa pulong sa Ginoo? I don't say perfect. Kung imong tanaw kung naa may matured nga tao pod nga imong magamit in the Old Testament like Job. Si Job dili man gi-comment siya sa Ginoo nga usa siya ka tao nga matured according sa passage. Pero wala na may mga panahon pod nga nag-question siya, nagpangutana siya sa Ginoo. Pero makita na to nga
siguro reaksyon niya, pero ang iyahang heart mapasalamaton jud sa Ginoo. Dayon siya ang Dios naghatag, ang Dios pud nagakuha. So daygon ang ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios. It means si mao kana ang kinaiya sa summaries, kinaiya sa usa ka matured or filled sa Holy Spirit nga tao, no? And that could only be possible to those truly maturing, dependent, and filled by the Spirit nga mga believers. Mahimo ka ng posible. Dili ka na siya imposible. Kaya nga naman, naamay makita na to sa Bible nga mao gyud na ilang gina-practice. Si Paul, na priso na siya, gibartulina pa siya, pero ang nagagawas gyapon siyang baba, despite sa mga sufferings, difficulties, makapasalamat gyapon siya ug nag-encourage pagyapon siya sa mga Kristohanon always to be thankful, no? So ato makita nga kakaiba gyud ang filled sa Holy Spirit. Di nimo masabtan kung taphaw ang ato ang abide, pagsunod sa Ginoo. Pero kung na-experience nimo nga napuno ka sa balang espiritu, masabtan nimo kini. Even ikaw mismo lisod nimo masabtan nganong kapasalamat man, nganong padayon man ta sa pag-serve kay God nga perti mapaita ni, no? Kay nga naman ang usa ka matured nga believer mao kini ang iyang mindset. Ingon sa Romans 8:28, ingon ni Apostle Paul, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, ang matured Christian or ang filled Christian, always siya makaremember nga ang tanang nahitabo siyang kinabuhi na agi good purpose ang Ginoo. Usahay manggod ang mga situations atong kinabuhi kay ang context manggod kay atong ma-attribute sa tuwa ba, Lord, unsa may mahitabo nako ani nga event karon. Instead nga moingon ta, Lord, excited ko kung unsa ang good purpose nimo para niini. Na usahay manggod ana ba mamali ta ang masentro na to ang sitwasyon, masentro na to sa atong sarili, no? And walay exempted na to ni ana. Pag naay event nga medyo dili maayo, maingon ta, Lord, luuya pud nako oy, luuya sa kong pamilya, luuya sa, no? Maana man ta dayon. Instead nga maingon, Lord, unsa kaya ang imong nga good purpose para niini, Lord? Kay ingon ang pulong sa Ginoo, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung nagsalig ka, nagligon ang pagtuo sa Ginoo, whatever things nga nagakitabo, naa sa imong una-una, Lord, naa kay good purpose. Kung gibless ka sa pulong sa Ginoo, gala, say amen diha sa imong nahimutangan, no? Remember, always be filled with the Spirit. How can we know a person who is truly filled with Spirit? Simple lang, duha lang ang gihatag karon. When he or she loves worshiping God no matter what. Number 2, when he or she is always thankful to God for all things. Always. Higala, can you say, Lord, thank you for this pandemic. Lord, thank you for this coronavirus. Still, I can worship you today and forever. Higala, wa ka ba ka napungan sa pagsimba tungkol sa coronavirus? Where is your faith? Stand what you know. Apply what you have believed. Brothers and sisters, I don't know kung unsa ang imong stand, pero nagtuo ko, nagsalig ko sa Ginoo nga kining coronavirus usa sa pag-test kung unsa ang loyalty, unsa ang faith, unsa kalig-on ang imong pagtuo. Ang imo ba pagtuo life and death for the glory of God? Try to
Imagine that. Pamalandungig maayo. Asa kataman sa imong faith. Are you willing to rest your life for the cause of God? Di ta magtinalawan higala. We have a powerful and able God na mag-protect, maglig-on ka na to continue on worshiping God, serving God to death. I hope nga ang Dios nag-bless sa atong mga kasing-kasing karon.